pagkakaalam, simula nang ako'y bata, pinanganak, nagkaisip, yan ay impluensya ng aking mga magulang. My father and my mother is a member of the Church of Christ. Bumatising ako. Kaya pinalaki nila ako sa church. Sa Sunday school ako nung bata ako, no? At lahat ng mga ginagawa sa Sunday school, magaling ako sa mga sagot, sa mga kwento. I can sing, no? Tumutula ako, lahat ginagawa ko kapag may programa ang mga bata. Lalo na kung Pasko. At hindi ako nawawala sa mga gawain na pambata. Ang pagsubok sa aking pananampalataya ay nagsimula nung ako'y bata. Kasi ang aking ama ay natatanda akong bata pa ako. Sinabi niya sa akin, sabi niya, anak, ano ang gusto mong maging? Sabi ko, tay, gusto kong maging abogado. Pero siya ay namatay. Sabi niya, gagawin ko ang lahat, anak, para maging abogado ka. Pero, when I was grade 4 niyan, nung sinabi niya yan, tapos nung mag-grade 5 ako, bago ko mag-grade 5, namatay ang tatay. At yun ay isang malaking pagsubok sa aking pananampalataya, sa ating kinagisnan na church na pinatuturuan tungkol sa Diyos. At dahil doon, nawala ang aking pananampalataya sa Diyos. Pero, sa nagdaang mga panahon, pagkatapos sa mamatay ang tatay ko, sa nagdaang mga panahon, gumawa ang Diyos ng paraan para ako ay makabalik sa Kanya. In fact, hindi ko ipagkakaila na itinakwil ko ang Diyos pagkatapos sa mamatay ang aking ama. Pero hindi ko ipagkakaila na gumawa ang Diyos para ako makabalik sa Kanya. Merong pagkakataon sa buhay ko na ako'y muntik lang mamatay, mahulog sa luneta, no? Pero ang Diyos ay gumamit lang. Yung best friend ko nung panahon yun, nailigtas niya ako. And that time, I was 13 years old. And that time na nakaligtas ako, bumalik ako sa church. Pagkatapos ng mga 2 months, tinanggap ko na ang Panginoon. Yun ang ginawa ng Diyos. Gumagawa ang Diyos sa kanyang mga pinipiling tao. At kung kailangan, gagawa ang Diyos ng lahat ng bagay para ikaw, tayo ay makabalik sa Kanya. Kasi ang Diyos ang ating dakilang pastor sa buhay. Kaya yun ang lalaman ko. The Lord is my shepherd. Maraming pangyayari sa buhay ko. No, nang ako'y ganap ng tumanggap sa Panginoon, lumago ako, nag-aral ako sa seminary, and I graduated from the seminary in 1972. Nakatapos ako sa seminar sa MBS, no? Tapos naglingkod ako sa mga churches. Sa paglilingkod ko sa mga churches, of course, ay makakaroon ka ng maraming pagsubok. Na pinakapag-asawa na, no? Nagkaroon ng anak na maliliit. I was thinking na kailangan kong mag-invest para sa family. So, tinry ko na umalis sa ministry. And that time, that was in 80s, gano'n, no? Ang aking misis naman ay nagpapasalamat ako sa taong ginamit ng Panginoon para maipasok ang aking asawa sa GSIS. Pero siya ay contractual nun, no? At lahat ng ginagawa ko para, kasi hindi ako nakakatiyak, no? Na yun ay magiging sapat na batayan para ako ay makapanatili, no? Sa pananampalataya ko o sa tinanggap kong misyon sa pagkatawag sa akin ng Panginoon na ako ay maging tagapangarap. Iniisip ko yung sa aking pamilya. Pero gumawa ako ng isang matibay na covenant with the Lord. Nasabi ko sa Kanya, Lord, pag ang misis ko ay na-permanent sa GSIS, I will not make any decision na umalis pa sa ministry. And after that, mga ilang panahon lang nakalimpas, di ba inabot na 1 taon wala na permanent ang aking misis sa GSIS. Since then, pinangako ko sa Panginoon, I'll never get out of the ministry. Kasi, ang Diyos ay sumasagot sa bawat bagay. Basta you try to make a covenant with Him, no? Sincerely sa puso mo. Nang ma-permanent ang misis ko, hindi na ako nag-try to get out of the ministry. I know
God will provide. Amen? At yun ay nanatili ako. Mula noon hanggang ngayon, no? Naglingkod ako sa iba't ibang mga iglesia, hanggang ngayon nananatili ako magtatapat sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa akin. Ipinapayo ko sa lahat ng kabataan na sa aking henerasyon sa panahon ito, kayo ay kagaya ko, pinalaki ng inyong magulang sa church. At nasumpungan ninyo ang bawat ministeryo meron kayo. Mahalin ninyo yan sapagkat yan, tinawag kayo ng Diyos sa ministeryo niya. Habang lumalaki kayo, ginaganap niyo yung ministeryo niyan, the Lord will give an award for that. Kung kayo ay magtatapat sa ministeryo, ginagampanan niyo. Ano man ang pagsubok na dumaan dyan sa inyong ginagampanang ministeryo sa Panginoon, ay merong bagay na nakahanda ang Diyos para sa mabuting mga bagay na magmumula sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay mabuti sa bawat mananampalataya na gumagawa, sumusunod sa Diyos at nabubuhay para sa Diyos. Gagawa ang Diyos sa iyong buhay. Hindi Kanya pababayaan. Amen? Hindi Kanya pababayaan. Hindi Kanya iiwanan. Hindi Kanya pagkukulangin, hindi Kanya, ikaw ay kukupin niya sa lahat ng mga bahagi ng buhay na iyong ginagampanan ang iyong ministeryo sa Panginoon. Alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan. No? Amen? At ang pagpapala ng Diyos ay hindi mawawala. Ang gabay patnubay ng Diyos sa iyong buhay hanggang ikaw ay gumagawa ng paglilingkod sa Kanya. Amen. Mga kapatid, sa Pembo, ikinagagalak ko na tayo nagdiriwang ng ika-44 na anibersaryo ng iglesia dito sa Pembo, na ngayon ay kagignap. Mga kapatid, alam ko ang Pembo ay dumaan sa lahat ng mga bagay na pagsubok sa iglesia. At marami kong nakasama sa Pembo na mula noong 1998, I was here to the present time, 2025, wherein we are celebrating our 44th church anniversary. Imagine, more than 20 years, 2 dekada ng mahigit ang ating pinaglilingkod. Salamat sa mga kapatid na nakasama ko at salamat sa bawat isa na natagpuan ko na ang inyong pananampalataya ay nasa Panginoon. At lahat tayo na obserbahan ko yan, nakita ko na tayo'y gumagawa para sa Panginoon sa ikauunlad at ikapagtatagumpay ng kanyang iglesia. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagtatagumpay. At nakita ko na lahat tayo sa aking mga nakasama, sa ipinakita ninyo na talagang ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Kung ano man ang narating natin ngayon, yan ay dahil sa Diyos. Hindi dahil sa ating sariling mga ginawa. Pero ang paggawa natin sa iglesia at umabot tayo ng ika-44 na taon sa kanyang anibersaryo ay gawa ng Diyos. Kasi tayo bilang mga mananampalataya ay gawaan ng Diyos. At ang nais ng Diyos ay gamitin ang bawat isa sa atin. Pinupuri natin ang Diyos, binararangalan, pinasasalamatan sa tagumpay na ating naaabot sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang paalala ni Apostol Pablo, huwag kayong maghihimagol sa paggawa ng paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng ito ay hindi mawawalan ng kapuluan. Ang ating paglilingkod, pagpupuri, pagpaparangal at pagluwalhati sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon, Diyos tagapagligtas at ating manlubos. Pagpalain tayong lahat ng Diyos sa ating church anniversary. Lahat tayo, pagpalain tayo ng Diyos.